sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalooban namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritong mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ng loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseyo at Paruseyo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseyo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay, at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo, at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?
At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko. Ang lahat sa aking buhay, ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa po sa nakatutuwang malaman ay kung ano ang ipinagdarasal para sa atin ng mga taong ipinagdarasal tayo. Sapagkat it will reveal na kung ano ang ipinagdarasal nila para sa atin, yun ang sa paniniwala nila ay kailangan natin. Halimbawa, may tinanong ka, ano bang ipinagdarasal mo para sa akin? At sinabi niya, ay, pinagdarasal ko, mag-asawa ka na, magkaanak na kayong mag-asawa, ka-boyfriend ka na, pumasa ka sa exam, maabot mo ang pangarap mo, maitaguhid mo ang pamilya mo, something like that. You will realize na aware sila sa mga mithiin mo, sa mga pangangailangan mo, at ipinagdarasal nga po nila ito. Kaya nakatutuwa sapagkat bukod sa ipinagdarasal ka nila, concerned sila sa iyo. They know your needs. They are aware of it. And they give importance to it. Kaya po natutuwa ako sa mga messages na nakararating sa akin through text and through our YouTube and Facebook pages na nagsasabi halimbawa na, Father, pinagdarasal kita. Sana lagi kang maging malusog o huwag kang magkakasakit. Kasi bukod sa ipinagdarasal niyo ko, aware kayo sa pangangailangan ko at binibigyan niyo po ng importansya ito. Well, brothers and sisters, ang good news ay ito. Ang Panginoon na nakakaalam ng kailangan natin at concern para sa atin ay ipinagdarasal din tayo. Yan po ang mapapansin natin sa ating gospel reading. Kaya lang, medyo nakagugulat na hindi niya pinagdarasal na makapasa tayo sa exam, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, maging maayos ang pamilya mo, gumanda ang buhay mo, something like that. Hindi Ang ipinagdarasal niya dito para sa atin ay unity, pagkakaisa. Hindi ba natin kailangan na pumasa sa exam? Hindi mo ba kailangan na tumino ang asawa mo, ang anak mo? Hindi ba natin kailangan ng isang maayos na pamilya? Buhay? Kailangan naman, di ba? At yun naman nila, alam niya. Pero bakit more than all this, ang panalangin para sa atin ng Panginoon ay pagkakaisa? Well, brothers and sisters, let's face it. Hindi naman talaga lahat ng panalangin natin ay naibibigay ng Diyos para sa atin. At hindi pa natin maunawaan ang mga tunay nitong dahilan. Pero di ba napakalaki talaga ng nagagawa ng pagkakaisa? Yung bukod sa pakikiisa natin sa Diyos, relasyon natin sa Kanya, ay yung meron pa tayong mga kasama, may mga nagmamahal sa atin, kaisa natin, laging nandyan para sa atin. Hindi nga ba't ito ang napakalaking bagay para matanggap natin at mapagtagumpayan, hindi lamang ang mga unanswered prayers natin, kundi pati na ang mga problemang dumarating sa buhay natin. Kaya kahit hindi ka pumasa sa exam, kahit hindi ka mapasok sa minimithi mong trabaho, kahit na hindi mag-boom yung sinimulan mong negosyo, kahit pa hindi sa lalong madaling panahon ay tumino ang asawa mo, ang anak mo, kahit pa magkasakit tayo o ang mahal natin, kahit pa mamatayan tayo o tayo mismo. Basta't ramdam natin na ang Diyos ay kaisa natin, kapiling natin, at basta may Diyos na magpapalakas ng loob natin tulad ng ginawa niya kay San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. At bukod dito, may mga taong magpaparamdam sa atin na sila ay ating kaisa, na hindi nga po tayo nag-iisa, di ba't madaling matanggap ang mga ito at makabangon mula sa mga kalungkutang ito. Hindi nga kaya pagkakaisa talaga ang kailangan nating mga Kristiyano. Nung nakaraang linggo, Mother's Day, ay nasabi ko sa sermon ko ng pinaka-nakatatakot para sa magulang, lalo na para sa isang ina, ay hindi naman yung mamatay siya. Kundi yung mamatay siya nang alam niyang walang magmamahal sa anak niya katulad ng pagmamahal na ibinigay niya. Kaya nga napakalaking bagay na bago pa man mawala ang isang ina, ay makita niya at maramdaman niya na may taong tunay ng magmamahal sa anak niya. Of course, asawa ang pinatutungkulan natin dyan. Of course, at least kaibigan ang pinatutungkulan natin dyan. Pero di ba't napakalaking bagay para sa isang ina, partikular na sa isang ina,
ng anak higit sa isa, na makita niya at maramdaman niyang nagmamahalan ng mga anak niya. Kasi bago pa niya iasa ang kanyang anak sa iba, sa mapapangasawa nito, sa magiging mga anak nito, sa magiging mga kaibigan nito, napakalaking bagay na nakita niya among them ang kanyang mga anak ay nagmamahalan na. Kasi doon pa lang nakakasigurado na siya na walang maghihikahos, walang mapapabayaan sa mga anak niya. This is the reason why sa palagay ko ang isa sa pinakauna at pinaka-consistent sa lahat ng panalangin ng isang ina. Hindi naman yung maging malusog ang anak niya, maging maayos ang buhay ng anak niya, maging maayos ang trabaho, maging maayos ang magiging pamilya. Yes, pinagdarasal ang mga yan. Pero sa palagay ko lang na ang pinakauna at pinaka-consistent sa lahat ng mga yan ay ang kanyang mga anak sana ay tunay na magmahalan. Upang hindi man mangyari ang isa sa mga panalangin binanggit natin, magkaroon ng matinong asawa, maging malusog ang anak niya, magkaroon ng maayos na buhay ang anak, upang hindi man matupad ang isa sa mga panalangin yan, basta't ang kanyang mga anak ay nagmamahalan, alam niya na yan ay mapagtatagumpayan. No wonder ang ating Panginoon sa Ebanghelyo bago pa man siyang lumisan, ito ang panalangin niya sa mga alagad niya sa atin na itinuturing din niyang mga anak niya. At tayo bilang mga magkakapatid sa kaniyang mga mata, na tayo magkaisa. Hindi muna yung wag tayong mapahamak, hindi muna yung wag tayong masaktan, hindi muna yung magtagumpay ang ating mga mission sa buhay. Hindi yung tayo magmahalan, tayo magkaisa. Sapagkat bukod sa ating pakikiisa sa Kanya, kung tayo magkakaisa pa, lahat ay ating makakaya. We are better together. Eka nga, we are stronger. We are more resilient. We are more productive. Alam naman siguro natin yung analogy ng tingting, di ba? Na kapag nag-iisa yung tingting, madaling putulin. Pero pag magkakasama na yung mga tingting na yan, mahirapan ka na. And if I may use another analogy as regards the importance of unity, ang pipiliin ko ay yung anything na shock absorber. Halimbawa, isang spring ng sasakyan, isang thick foam, or anything na makapag-a-absorb ng damage, shock absorber. Ganun para sa akin ang nagagawa ng pagkakaisa sa komunidad, lalo na sa pamilya. O pwedeng hindi nito alisin ang problema, nandiyan ang problema, may impact pa rin. Lalo-lalo na ang mga matitinding problema, pero makokontrol, malilesen yung impact at yung damage kapag may pagkakaisa. Kumbaga, hindi wasak, may matitira, paring buo, makalalaban at makalalaban ka pa rin, makatatayo at makatatayo ka pa rin. Kapag bukod sa pagkakaisa o pakikiisa natin sa Diyos, meron tayong kaisa kasama. Nakita natin yan, halimbawa, nung salantahin ng malaking tsunami ang Japan, di ba? Ang tindi ng pagkakaisa ng mga Japanese mula sa search and rescue operations, mula sa pagbibigay ng mga relief goods na yan, hanggang sa pag-aalalay sa bawat pamilya upang makabangon. Diba? Their unity, it helps them a lot para lahat sila makabangon agad. At alam din natin yan, in fact, ramdam natin yan kapag may pagkakaisa tayo sa pamilya. Maaaring umiyak pa rin tayo, masaktan pa rin tayo sa problema, pero kakayanin basta sama-sama. Kaya sa misang ito ang isa sa mga pinaka-ipagdasal natin sa bawat misa. Pagkakaisa ng lahat ng tao, pagkakaisa at least ng mga Pilipino, pagkakaisa at least ng bawat pamilya. Wala naman po kasing problema sa Panginoon. Tutulungan niya tayo. Pero tandaan nating tinutulungan niya din tayo sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. Kaya napakahalaga kung tayo magkakaisa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y
maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samok, Alam kong di sapagkat alam niya. ringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samok, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong di ringgin Alam kong di ringgin ng Diyos ang samok. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal namin ang pagkakaisa sa aming bayan, lalo na po sa aming mga sari-sariling tahanan, pamilya. Sana magtulungan, magunawaan, magpatawaran, humingi ng tawad ang dapat na humingi ng tawad, magpatawad ang dapat na magpatawad, magbago ang dapat na magbago. Tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat anumang hirap, anumang bigat, gagaan kahit papaano. Kapag hindi na namin pinoproblema, ang dapat ay kasama namin sa pagharap sa problema. Lord, have mercy on us. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. At alam niya, aware siya sa hirap mo. Concern siya sa iyo. Alam niya ang pinakakailangan mo. Kaya, pagtrabahuhan mo ang pagkakaisa sa pamilya mo. Tulungan ka niya para mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam niya na ang pamilya mo rin ang source of strength kung lalapit kay Jesus. Kaya lang sa ngayon ito ang mas nakabibigat sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon kang mag-alala. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong hiniran, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami bahagi na kay Kristong sugo mong hirang. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong hinirang, tanggapin mo't gawing katawan,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Nanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit po nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit
nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan. Kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo.
buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-samang maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami paging tapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa patuloy niyo pong pagtulong. Pasensya na po kung yung view natin ay sideway sa mass na ito, sa ating page, dahil po yung gitna po niya ay may scaffolding po, may ginagawa po sa ceiling. So, pasensya na po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of Father, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you sa inyo.
Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal at pagkailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal at pagkailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Paumanhin po sa mga kasama natin through social media na sa side po yung view natin ng altar dahil may ginagawa po sa gitna. May scaffolding po. Pasensya na po. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pakidasal po natin, isama sa panalangin ang mga kasama natin sa misa ngayon, ang mga may sakit din, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pag-asalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito.
ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtuyo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak dahil sasamahan tayo ng ating mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang sa tulong at awa ng Diyos ay maging maayos muli ang lahat. Umibig na po ba kayo? Kung oo po ang sagot ninyo, nakakasigurado po ba kayo na umibig na talaga kayo? Dahil kinilig kayo? Dahil naging masaya kayo?
Dahil may maganda kayong memories. Asama ng minahal ninyo at minahal din kayo. Ganun po ba? At yun lang po ba? Yun lang po ba ang patunay para masabi nating tayo ay nagmahal ng totoo? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo at ang 3 beses na pagtatanong ni Kristo kay Pedro, iniibig mo ba ako? At 3 beses din namang pag-oo ni Pedro kay Kristo, iniibig ko po kayo. 3 beses din na sinabi ng Panginoon kay Pedro, pakanin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Pero sa huli, meron siyang idinagdag na kakaiba. Kasi ang sabi ni Kristo dito kay Pedro ay ito, pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Good thing, ito ay pinaliwanag na sa atin ni San Juan. Ito raw kasi ay sinabi ni Kristo kay Pedro para ipahiwatig kung papaano siya balang araw mapaparangalan ito sa pamamagitan ng kamatayan ni Pedro. But brothers and sisters, in this text, alam po ninyo ang very striking para sa akin ay yung mga salitang sinabi kay Pedro ni Kristo. Dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. O hindi ba ang pinag-uusapan ay pag-ibig? 3 beses nagtanong si Kristo kay Pedro, ako ba ay yung iniibig? 3 beses din lang sagot ni Pedro ay affirmative. Sa huli, ito ang sinabi, dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig. Hindi kaya sinasabi ni Kristo kay Pedro noon at sa atin na rin na umiibig sa Panginoon ngayon, yun ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig. Ang tunay na pag-ibig ay magdadala sa iyo, sa atin, sa lugar na hindi natin gusto o ibig. Ang halimbawa po niyan ay, siyempre, una si Pedro, sangayon sa ating narinig na ebanghelyo. Sinabi dito kung papaano mamamatay balang araw. Actually, hindi lang mamamatay, papatayin balang araw si Pedro. Sige nga, sino po sa atin dito ang gusto ng mamatay? Taas nga ang kamay. Much more. And even worse. Sino sa atin dito ang gustong patayin siya? Ha? Si Kibuloy nga na self-proclaimed na appointed Son of God, na nagsasabing ang lindol ay kaya niyang mapastop. Hindi ngayon mahanap-hanap. Hindi mo naman malaman kung bakit. Pero hindi rin naman siya nagpapahanap. Sabi niya, hindi naman dahil sa kaso niya. Haharapin niya yon. Kundi dahil nag-aalala siya sa buhay niya. Imagine, kahit ang appointed Son of God, natatakot mamatay o natatakot mapatay. Anyway, wala naman talagang matinong tao na gustong mamatay o mapatay. Ganon si Pedro. Kung mayroong isang lugar na hindi niya ibig na dalhin siya, kamatayan. Pero darating ang pagkakataon na padadala siya sa lugar na ito kahit di niya ibig dahil ang Panginoon ay kanyang iniibig. Ang ikalawang halimbawa natin ay si San Pablo sa ating unang pagbasa. Bagamat nandun, mafe-feel natin, masesense natin, ang excitement niya na siya'y mapupunta na ng Roma, ma-excite pa ba naman siya? Kapag dumating na ang pagkakataong, alam niyang sa Roma ay papatay na siya. Kaya nga kung mapapansin po ninyo sa mga naunang mga readings, kung nagsisimba po kayo araw-araw, nakarugtong ng ating first reading ngayon, may mga pagkakataong umiiwas si Pablo sa karahasan. Nandong sinabi niya sa mga Romano, Roman citizen siya. Nandong sabihin niya sa mga Pariseo, Pariseo din naman siya, upang makaligtas sa galit nila. Sapagkat sino ba naman ang gugustuhin patayin siya? Ganon din naman si Pablo. Pero darating ang pagkakataon na padadala siya sa lugar na hindi niya ibig sa kamatayan. Dahil ang Panginoon ay iniibig niya ng totohanan. Ang pinakamagandang halimbawa, though, ay si Kristo. Sige nga. Si Kristo ay nasa langit, pumunta dito sa lupa. Ikaw ba naman, maginhawa ka sa langit, pupunta ka ng lupa? Hindi naman siguro kalabisang sabihin na kung may ibang paraan lang upang iligtas tayo, sa paraang kalugod-lugod sa Diyos, hindi mo iibigin umalis sa langit at pumunta dito sa daigdig.
mas lalong hindi mo rin iibigin na mamatay ka. Hindi nga ba't sa ilang mga pagkakataon, iniwasan ni Kristo ang kamatayan sapagkat di pa niya oras. Iniwasan niya yung mga tao na nagtatangkang itulak siya sa bangin para patayin. Yung mga otoridad na nagtatangka sa buhay niya, umalis siya. At sa hardin ng Getsemane, o hindi ba't ipinakiusap niya sa Ama, kung maaari po sana'y ialis sa akin ang kalis ng paghihirap nito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. John 3:16. Yun ang buod nun eh. Kahit na siya'y napakamakapangyarihan at kahit na hindi karapat-dapat na patawan siya ng parusang kamatayan, kahit pa ayaw niya kung tutuusin lang. Sapagkat siya'y natatakot din naman, padadala pa rin ang Panginoon pagdating ng oras niya o araw niya ng kamatayan niya sa lugar na hindi niya ibig. Sapagkat ang Diyos Ama at tayo ay Kanyang iniibig. Ganon ang tunay na pag-ibig. Dadalhin ka at padadala ka naman sa lugar, sa sitwasyon at sa gawain na hindi mo ibig. Pero padadala ka nga dahil mahal mo ang iyong iniibig. Teka ha, baka naman isipin ng ibang tiyan ay ganito na. Baka sabihin ng isang lalaki sa kanyang girlfriend, "No, nakirinig mo si Father. Kung ako ay yung iniibig, padadala ka sa akin kahit sa lugar na hindi mo ibig. Mamaya, magsogo tayo." Hindi ganon. Maayos kayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay tamang pag-ibig, makakristiyanong pag-ibig katulad ng sinasabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13. Makakristyano at tamang pag-ibig. Yun ang tinutukoy nating pag-ibig. Doon ka padadala lamang sa mga lugar kahit hindi mo ibig. Kailan ba ako naka-encounter ng isang lalaki na bumili ng mamahaling engagement ring para sa kanyang iniibig? At dahil mahal, sabi niya talaga, todo na to, Father. Ayoko namang sirain yung moment niya sapagkat tuwan-tuwa siya, pero sa loob-loob ko lang, doon ba nasusukat ang tunay na pagmamahal sa pagbili ng isang bagay na kaya mo naman at gusto mo naman? Hindi kaya ang tunay na pagmamahal na todo talaga ay yung gawin mo ang isang bagay, kayanin mo ang isang bagay, kahit na hindi mo ito gusto, hindi mo ito kaya. Pero gugustuhin mo at kakayanin mo dahil totoo ang pagmamahal mo. Halimbawa na lang kapag kahit pagod ka na sa trabaho, pag uwi mo, kakausapin mo pa rin ang asawa mo, makikipaglaro ka pa rin sa mga anak mo. Kung kahit pagod ka na sa pag-aaral, pag uwi mo at magre-review ka pa, ay tutulong ka pa rin sa mga magulang mo. Kung kahit nasaktan ka ng asawa mo, nakukulitan ka sa mga anak mo, nahihirapan ka sa kapatid mo o sa kapwa mo, ay uunawain. Mamahalin mo pa rin ito. Kung kahit na hindi mo trabaho, ay gagawin mo dahil nagmamalasakit ka sa ibang tao. O kahit wala kang napapala, ay maglilingkod ka pa rin in their own terms pa. Meaning, maglilingkod ka sa paraan at sa kung kailan dapat kang maglingkod at hindi sa kung anong paraan at sa kung kailan mo gustong maglingkod. Ganon ang tunay na pagmamahal. Yung dadalhin ka at padadala ka naman sa lugar, sa sitwasyon at sa gawain na hindi mo ibig. Kasi ikaw nga ay umiibig. Kaya hanggat hindi ka nasasaktan, hanggat hindi ka nahihirapan, hanggat di mo ginagawa yung mga bagay na ayaw mo at di mo nakasanayan, huwag mong sabihing tunay kang nagmamahal. Di ba for better, for worse nga? Hindi naman for better lang. For richer, for poorer nga, di ba? Hindi naman for richer lang. At yan ay applicable, hindi lamang para sa mga mag-asawa. Applicable din yan sa lahat, sapagkat ang lahat, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na ang daming nagiiwanan, naglolokohan, pinababayaan ang minamahal, halos lahat tayo nangangailangan ng ganyang uri ng pagmamahal. Yung bang pagmamahal na hindi lamang isang damdaming paminsan-minsan lamang ini-enjoy at nararamdaman, kundi isang desisyon din na kahit mahirap ay paulit-ulit namang paninindigan. Again, ang dami ngayong nagmamahal, pero ang dami rin namang nag-end up sa hiwalayan. Ang dahilan ay dahil marami sa atin ang hindi tunay na nagmamahal. Marami sa atin ang nagmamahal lang according to our own terms. Hanggat gusto ko lang, hanggat gusto ko yung ginagawa mo, hanggat gusto ko yung pinapakita mo, at ito lang din ang kaya ko, ito lang din ang gusto ko. Ayun tayo eh.
Kahit kapag ayaw na natin, kapag more than na sa naibigay natin ang hinihingi sa atin, ayaw na natin, nakikipaghiwalay na tayo. Ang masakit pa, may mga nakikipaghiwalay o nakipaghiwalay na magsasabi, nagmahal siya, nagmahal sila, pero kung susuriin mo talaga, ang pagmamahal ay binigay nila, kulang na kulang. Mas minahal nila ang sarili nila kaysa sa taong dapat ay minahal nila. Mas ginusto nilang tumanggap kaysa magbigay. Mas naging selfish sila sa pagmamahal kaysa maging selfless na magmahal. Kaya sa misang ito ay pagdasal natin na tayo rin ay makapagmahal ng totoo sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ngayon, kung dahil sa pagmamahal na ito ay nahihirapan na tayo, nasasaktan na tayo, huwag po tayong mag-alala. Nothing is wrong with us. Nagmamahal lang tayong talaga. Ganun talaga ang tunay na nagmamahal. Dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig, pero iibigin mo na rin dahil sa Diyos at sa tao na iyong iniibig. Again, huwag tayong mag-alala. Nothing is wrong with us sapagkat sumusunod lang tayo sa Panginoon na nagsabing magmahal tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin. Hence, mahirapan man tayo, masakatan man tayo, alam nating tama ang ginagawa natin at may tulong mula sa Panginoon natin na gagawin din naman ng lahat para makapagmahal tayo tulad niya ng tapat at ganap. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo, Alam kong sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo, Alam kong dahil alam niya ang pinagdaraanan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong magmahal ng totoo. Kung minsan puro ako reklamo, bakit kulang ang pagmamahal na tinatanggap ko? Hindi ko iniisip o hindi ko inaamin na kulang din naman ang pagmamahal na binibigay ko. Panginoon, tulungan mo kong magmahal sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Una, ang mahalin ka ng buo. Ikalawa, ang mahalin ko ang kapwa ko kahit nahirapan ako, kahit nasasaktan ako, kahit ayaw ko na. Padala nawa ako ng malaya sa lugar na ayaw ko dahil nagmamahal ako. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan dahil mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, nagpadala ang Diyos sa lugar
Kahit mahirap sa Kanya, kahit masakit para sa Kanya dahil mahal ka niya. Panghawakan mo yun, ha? Magkulang man ang iba sa pagmamahal sa iyo, huwag mong kakalimutan na minamahal ka ng Diyos. Totoong pagmamahal sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamting ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa din. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan ng Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan, ito ang nilungkati ng dating pagkaalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dukhaman ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya na hantong ay payapat may galap sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging ngawin ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdalisay mo sa amin at sa pakikinabang na ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pag-asalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa.
Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong tunay na nagmamahal. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our ways. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften